Number 1 na pwede mo maging pagkakamali kapag nag-register ka as TikTok seller ngayong 2026. Hi everyone, this is Carmela Villanea and I teach aspiring online sellers how to start, grow, and earn using TikTok and Shopee. Number 1 na pwede mong maging pagkakamali kapag nag-register ka as TikTok seller is yung pagpipilian mo kung individual ba or sole proprietor ang isa-sign up mo. Ayan ang naging problema ko ngayon dahil hindi ko ma-withdraw yung sales ko na na-accumulate na dahil hindi po nag-match ang business name ko sa bank details ko. Ang ginamit ko po kasing bank account ay yung personal or savings account ko. And hindi ko akalain na kapag nag-sign up ka pala as sole proprietor, nagiging automatic sa system ng TikTok Seller Center na ang business type mo ay nagiging corporate. So, yun ang naging pagkakamali ko. And hindi ko rin naman alam na ganun kasi nung nag-sign up ako, dalawa lang naman ang pagpipilian ko, isang individual and isang sole proprietor. So, nalito ako doon. Pareho lang yung requirements niya. And ang nakalagay dun sa individual, hindi ka registered. So, technically, ako, nagpa-register na ako sa BIR and DTI. So, sa isip-isip ko, registered ako na business. Kaya hindi individual ang pinili ko. Pinili ko yung sole proprietor. Yun naman pala, sa TikTok system, lumalabas siya na corporate. So, meaning, hindi mo ma-withdraw yung mga sales mo kung hindi business bank account ang i-register mo dun sa finance tab ng TikTok seller account. Kaya kung ayaw mo ma-experience yung the same scenario na ganito na kailangan ko pang mag-open ng business bank account, ang piliin mo kapag magsa-sign up ka is yung individual lang. So, ano nga ba yung ginawa ko para mag-come up sa desisyon na mag-open na lang ng business na bank account? Nagtanong po ako sa TikTok na chat agent and sinabi po nila na hindi na po pwedeng baguhin yung business type kung ano po yung ni-register mo upon sign up. So, pag nag-register ka ng individual or sole proprietor, yun na po yun until the end ng shop mo. Hindi na po siya ma-edit. Also, sinabi po ng chat agent sa akin na hindi po talaga pwedeng gumamit ng personal savings account kung ang niregister mo ay sole proprietor. So, kung ayaw mo ng the same hassle ng pagkuha ng business na bank account, piliin mo po yung individual. I hope may natutunan kayo sa video na ito and kung may questions kayo about pagiging online seller or pag-start ng pag-online sell, please feel free to comment down below. I'm sure may maitutulong ako sa'yo.